mainit na balita ngayong tanghali. Dating school calendar, unti-unti nang ibabalik ng Department of Education. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang 19-kilometer Airport New Clark City Access Road sa Pampanga. Apollo Kibuloy isa-cite in contempt at ipa-aresto kapag hindi dumalo sa susunod na pagdinig ayon kay Senator Risa Hontiveros. 44 na Chinese POGO workers nakatakdang ipa-deport ngayong araw. At environmental activists na sina Janila Castro at Jed Tamano ipinaaresto ng Bulacan Municipal Trial Court dahil sa kasong oral defamation. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 21, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Plano nang maipatupad ng Department of Education sa school year 2025 to 2026 ang pilot run ng revised senior high school curriculum. Maaga naman tatapusin ang pasok sa mga pampublikong paaralan ngayong taon para sa unti-unting pagbabalik ng June to March school calendar. Narito ang report ni Jed Neresina. Malaki ang posibilidad na masubukan na sa school year 2025 to 2026 ang revised curriculum para sa senior high school. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, nasa proseso na sila ng pagre-review para sa course of study para sa grades 11 to 12 na layuning makapag-produce ng mas maraming job-ready graduates. Ang unang-una doon is dahil nasa review pa tayo ng senior high school curriculum, grades 11 and 12, napakahalaga ng input nila doon sa mga skills na gusto nilang makita sa mga senior high school graduates natin, sa mga K-12 graduates natin. Dahil ang intent ang vision ng K-12 program natin ay pagkatapos nila ng basic education ay pwede na silang magtrabaho or employable na sila. Kaugnay nito, naglabas na ng Department Order 003 ang ahensya kaugnay sa gradual na pagbabalik ng dating school academic calendar. As you can see, magiging gradual yung shift ng ating school calendar, no? Back to the usual April-May break. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, paiiksiin na ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong school year para unti-unting maibalik na ang April to May break. So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. Ngunit siniguro niya na hindi makakaapekto ito sa pag-aaral ng mga bata dahil 179 days pa rin ang pasok ng mga estudyante ngayong taon. Base sa projection ng ahensya, pagdating ng school year 2027 to 2028, maibabalik na sa dating academic calendar ang pasok ng mga mag-aaral. Well, ang tinitingnan natin around 2026-2027, April na yung last day of class, early April na April 2. So medyo nandun na tayo. But if you want to go to March, I think it will be more school year 27-28. Dagdag ni Yusek Powa na talagang ito rin ang gusto ng publiko kaya matapos ang mga pag-uusap at masusing pagpaplano ay nagdesisyon na ang DepEd na gradual na itong simulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng ACT Teachers Party List ang unti-unting pagbabalik ng dating school calendar na uumpisahan sa school year 2024 hanggang 2025. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ito ang magandang bunga ng isinagawang konsultasyon ng DepEd sa mga guro, magulang at mag-aaral. Nagpasalamat ang mambabata sa pakikinig nito sa panawagan ng mga guro, magulang at estudyante. So anong implication nito? This is a way forward doon sa aming panawagan na ibalik ang pasukan ng June to March. So
tuwa naman ang mga teachers dito, no? Kasi at least kahit papaano nakinig ang DepEd doon sa panawagan ng parents, students, and teachers kaugnay doon sa pag-a-adjust ng school year. Ang isa pang nakakatuwa dito, no, yung mga graduation rights, mga recognition rights ay gagawin siya within the school year. Hindi katulad dati na after the school year saka pa lang mag-graduation. At saka kung ano pa naman yung end year activity. Umaasa ang Department of Education na makatutulong ang 30 araw na bakasyon ng mga guro para mapabuti ang performance ng Pilipinas sa susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sinabi ni Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas na hindi nabibigyan ng voluntary o mandatory task sa mga guro mula June 1 hanggang 30 para sila ay makapagpahinga pagkatapos ng school year. Kahapon, inanunsyo ng DepEd na tatapusin na nila ng maaga ang pasok ng mga estudyante ngayong taon bilang paghahanda sa pagbabalik sa lumang old school calendar. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng gabinete ukol sa epekto ng inflation sa ibinibigay na ayuda ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilya. Nais ng Pangulo na otomatiko nang mag-adjust ang ibinigay na ayuda kapag tumataas ang halaga ng mga bilihin. Narito ang report ni Nel Mariboho. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development, National Economic and Development Authority at iba pang ahensya na pag-aralan ng index-based system sa pagbibigay ng ayuda. Sa ilalim ng sistemang ito, mababago o otomatikong ma-adjust ang halaga ng ibinibigay na tulong ng gobyerno depende sa galaw ng inflation o presyo ng mga bilihin sa merkado. Isa sa tinitingnan sa maaaring magkaroon ng reforma ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the 4Ps grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais ni Pangulong Marcos na mas maging epektibo at makatulong ang mga ayuda o cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya. Ito ay sa gitna na rin ng hamon o problemang dulot ng inflation. Agad na tatapusin na DSWD ang pag-aaral at ilalatag ang mga rekomendasyon upang maamyendahan ang ilang probisyon ng 4Ps Act. Hindi rin isinasantabi ng pamahalaan ang pag-aaral sa ideyang sa halip na cash assistance ay bigas na lamang ang ibigay na ayuda sa mga Pilipino. We always say it's logistically hard, pero patuloy kaming nag-uusap ng Department of Agriculture kung paano ma-implemento. Samantala, naninindigan na DSWD sa halaga na mabigyan ng ayuda ang mga minimum wage earner sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ay sa kalihim, handa niyang idepensa ang programa sa mga mambabatas at ipaliwanag ang halaga nito. Gusto namin ipaliwanag kung bakit mahalaga magkaroon ng ganitong klaseng ayuda para sa ating mga minimum wage earners, sa mga sales lady, sa mga kahero sa mall, sa mga janitors, sa mga security guard. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Naging kontrobersyal ang 26.7 billion pesos na AKAP program na bagong assistance program ng DSWD. Naiuugnay ang programang ito sa People's Initiative Campaign para sa pag-amyenda sa konstitusyon o charter change. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sa kabila ito ng pagpabor ng nakararaming Pilipino na bumalik ang bansa sa ICC batay sa isang survey. Nagbabalik si Nel Maribohok. Hindi magbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ay kahit pa may lumabas sa survey na mahigit sa kalahati sa mga respondents ang naniniwalang dapat makipagtulungan ng gobyerno sa ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng Duterte administration.
Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang dahilan upang magbago ang isip at nananatili ang kanyang posisyon na may usapin sa soberanya ang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas. It opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. Sa tanong naman kung inaprubahan niya ang pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas, sagot ng Pangulo, I don't approve or deny it. It's you know, but they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. Del Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handang magsampa ng kaso ang pamahalaan laban sa China kaugnay sa umano'y cyanide fishing sa West Philippine Sea kapag may sapat na ebidensya. Pinag-aaralan naman ng Office of the Solicitor General ang posibleng aksyong legal laban sa China. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghahain ng karampatang kaso ang Philippine government laban sa China kapag may sapat na ebidensya. Kaugnay ito sa umano'y paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa Baho de Masinloc. They are intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Ayon sa punong ehekutibo, may mga nauna nang naiulat na cyanide fishing, pero nakakaalarma itong nangyari ngayon. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Samantala, ang Office of the Solicitor General o OSG naman ay kasalukuyang pinag-aaralan ang posibleng aksyong legal laban sa China kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Ipipresentaan niya nila ito sa pamahalaan bagamat ang desisyon ay nakasalalay sa Pangulo. Binigyang diin ni Solgen Guevara ang anumang legal action ay kailangang may malakas, matibay na ebidensya na tatayo kahit sa internasyonal na hukuman. Kabilang narito ang posibleng paghahain ng environmental case laban sa China dahil sa paggamit umano ng cyanide. Samantala sa pahayag na inilabas ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang ulat ng paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan anya ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na tutulong sila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pangangalap ng ebidensya kaugnay sa umunay cyanide fishing ng mga mangingisdang Chinese at Vietnamese sa West Philippine Sea tulad sa Baho de Masinloc. Ayon sa DOJ, kinakailangan ng mga ebidensya upang mas maging malakas ang kaso na posibleng ihain ng Pilipinas. Ayon sa DOJ, bilang pangunahing law agency ng gobyerno, sila ay aktibong kasama sa nagpapatuloy na legal action ng Pilipinas laban sa China tulad ng grounding ng Chinese Coast Guard vessels malapit sa Rozul Reef at Escoda Shoal na nagresulta sa pagkasira ng coral ecosystem. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang legal remedies sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga marine scientists at paghingi ng payo sa mga international law expert. Nagbigay pagpupugay si Vice President Sara Duterte sa 6 na sundalong nasawi sa pakikipagbakbakan sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong February 18. Sa isang video message, nagpaabot ng pakikiramay si VP Sara sa naulilang pamilya ng mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay hindi lamang para sa Mindanao kundi para sa buong Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, bilang isang taga Mindanao, personal para sa kanya ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin
ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Muling binigyang diin ni BP Duterte na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling mga biktima, kung saan pati ang mga kabataan ay hinihikayat na lumaban sa bayan. Personal na bumisita at nagpaabot ng pakikiramay si AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa engkwentro laban sa Dola Islamia Mauti Group sa Munay, Lanao del Norte noong linggo ng hapon. Ayon kay General Brawner Jr., ang pagkasawi ng kanilang mga kasamahan ay napakalungkot na pangyayari para sa sandatahang lakas dahil walang katumbas ang buhay, kaya personal siyang nakiramay sa mga naulila ng mga sundalo. Bukod sa financial support, nangako ang general na tutulungan nila ang mga anak at kapatid ng mga sundalo na makapasok sa military service sa abot ng kanilang makakaya. Nasa headquarters na ng 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur ang mga labi at pamilya ng mga nasawing sundalo para sa isang funeral vigil. Tuloy ang mga rally ng Anti-Charter Change Group sa February 25 kasabay ng ika-38 taon ng EDSA People Power Revolution. Kaya inihahanda na ng pamunuan ng Quezon City Police District ang ipatutupad na seguridad sa nasabing aktibidad. Narito ang report ni Lea Ilagan. Seguridad at kaayusan sa February 25 rally. Ito ang nais na mapagtagumpayan ng pamunuan ng Quezon City Police District, kaya puspusan ang kanilang paghahanda para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng QCPD sa People Power Monument bilang paghahanda sa ipatutupad na seguridad. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, nasa 1,400 na pulis ang kanilang i-deploy para sa kaligtasan at kaayusan ng rally. For Quezon City QCPD alone ay magdi-deploy kami ng 1,400. No? Hindi lang naman dito sa PPM yon, but other places of convergence to include na rin yung traffic direction and control. Bagamat walang namomonitor na banta sa seguridad ang QCPD, mahigpit pa rin aniya sila magbabantay. Sa katunayan, bukod sa mga uniformadong pulis, magde-deploy din aniya sila ng mga plainclothes policemen para magmanman sa crowd. But nevertheless, hindi tayo nagiging complacent. Patuloy pa rin ang pangangalap natin ng mga information na sa ganon ay masiguro natin na magiging maayos at mapayapa itong ating activity. Paalala ng general sa mga lalahok sa rally, iwasan ang pagdadala ng backpack, armas at iba pang ipinagbabawal gaya ng mga matutulis at matatalim na bagay. Pagtiyak ni General Maranan, magpapatupad ang mga pulis ng maximum tolerance kaya't pakiusap nito sa mga magtutungo sa rally, gawin ng maayos at payapa ang aktibidad. Dahil sa inaasahang epekto ng rally sa mga motorista, inaayos na din ang Department of Public Order and Safety ang ipatutupad na traffic scheme sa lugar. Yung usual traffic natin dito sa umaga, passable pa rin naman yung northbound ng EDSA. At yung dito sa White Plains naman, yung westbound natin, yung kalahati ay sarado, ay occupy ng mga magrarally or kasama sa programa. At yung kabilang side, yung papuntang Telephone Drive, will be two-way traffic. Sa mga magdadalaan yan ng sasakyan, sinabi nito na bawal gawing parking area ang EDSA. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Southern Police District ang kumakalat na text message kaugnay sa umunoy nakatakas na inmate sa detention facility. Base sa inilabas na pahayag ng Southern Police District, negatibo ang resulta ng verifikasyon nila sa lahat ng kulungan na sakop ng SPD kaya't walang katotohanan ang kumakalat na text message. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo at nagbabalik si Lea Ilagan live. Lea, tukoy na ba ng pulisya kung saan nagmula yung kumakalat na text message?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi pa natutukoy ng Southern Police District kung saan nagmula ang kumakalat na text message. Subalit patuloy ang ginagawa nilang investigasyon ukol dito. Nakikipag-ugnayan na rin ang SPD sa Anti-Cybercrime Group para matukoy kung saan nagbuhat ang kumakalat na mensahe. Nakasaad sa naturang mensahe na mayroong 3 inmates ang nakatakas sa kulungan kaya't pinag-iingat ang mga residente ng Guadalupe at Embo area. Ang mga ito umano ay may mga kasong rape, murder at homicide. Gayunman base sa verifikasyon ng SPD sa iba't ibang detention facilities sa kanilang nasasakupan, wala namang inmates na nakatakas. Kaya naman paalala ng pulisya sa publiko, huwag basta-basta mag-share ng mga hindi beripikadong impormasyon na naghahatid ng takot at pangamba sa mga residente. Ang mga lugar na sakop ng Southern Police District o SPD ay ang lungsod ng Makati, Pasay, Taguig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at ang munisipalidad ng Pateros. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Hindi bababa sa 11 tao ang sugatan bunsod ng nangyaring banggaan ng 3 jeep sa may Commonwealth Avenue kaninang umaga. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kamusta yung mga sugatang pasahero at ano ba yung dahilan niyang aksidente dyan sa Commonwealth? Aga yung mga pasahero na sugatan kanina dito nga sa banggaan ng 3 pampasaherong jeep sa Commonwealth Avenue ay nadala na sa ospital. At ayon doon sa driver na bumangga doon sa isa pang jeep, ang sanhi nung pagkakabundol niya doon sa isa pang jeep ay dahil nawalan siya ng preno. 3 pampasaherong jeep sa eastbound ng Tandangsora sa Commonwealth Avenue ang nagkabanggaan kaninang bandang alas 9 ng umaga. Ang isa sa mga ito ay tumaob sa kalsada dahil sa lakas ng pagkakabangga. May sakay pa itong pasahero nang mangyari ang aksidente. Ayon sa driver ng jeep na nakabangga, nawalan umano siya ng preno at dahil pababa ang kalsada, lalong bumilis ang jeep kaya mas lumakas ang naging impact. Ang isang jeep naman ay nakaparada lamang sa Tandangsora dahil magsasakay ng pasahero nang mahagip din siya ng bumanggang jeep. Hindi bababa sa 11 yung naiulat na sugatan kasama na yung driver ng tumaob na jeep. Habang yung 2 pang driver ay maayos naman ang kalagayan at wala umano silang naramdamang masakit sa kanilang katawan. Agad dinala naman sa police station yung 3 driver ng jeep na involved dito sa aksidente sa Commonwealth Avenue para hingan sila ng statement sa nangyaring aksidente. Sa ngayon, naalis na rin dito sa Tandangsora yung tumaob na jeep tsaka yung 2 pang jeep na involved doon sa banggaan. At kanina medyo bumigat yung daloy ng mga sasakyan pero sa ngayon ay balik na sa normal yung sitwasyon ng traffic. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Nagpalabas na ng warrant of arrest ang Bulacan Municipal Trial Court laban sa 2 environmental activists na sina Janila Castro at Jed Tamano dahil sa kasong oral defamation na isinampa sa kanila ng military officers. Matatandaan na iniharap noon sa isang press conference sina Castro at Tamano na sinasabing sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Subalit taliwas sa inaasahan, inihayag ng 2 aktivista na dinukot umano sila ng mga militar. Sa kabila ng arrest warrant, maaari pa rin makapagpiyansa ang 2 sa halagang 18,000 pesos. Nauna na pinayagan ng Korte Suprema ang paggawa ng writ of amparo at habeas data kina Castro at Tamano, gayon din ang pagbibigay sa kanila ng temporary protection order. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsusuri sa panukalang gawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Bagaman matagal nang umiiral ang mga motorcycle taxi sa Pilipinas, sa ngayon ay nasa pilot study pa rin ito at hindi pa ganap na legal ang kanilang operasyon.
Kahapon nakipagpulong kay PBBM ang mga opisyal ng Grab at ng Department of Transportation upang talakayin ang mga inisyatiba para sa karagdagang oportunidad sa bansa. Kasama rin sa mga napag-usapan ang rekomendasyon ng Grab na gawing mas maluwag ang regulasyon sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS upang mas marami pa ang mahikayat na pumasok rito at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Nagpasalamat si Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto sa pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang manguna sa katatapos na presidential elections. Ayon kay Subiano, isang pribilehiyo ang makapaglingkod sa mga taga-Indonesia. Sinabi ni Subiano na umaasa siyang may pagpapatuloy ng Pilipinas at Indonesia ang maganda nitong ugnayan na nabuo 75 taon na ang nakalilipas. Pinag-iingat ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko kaugnay sa kumakalat na social media page na gumagamit ng pangalan ng ahensya at nag-aalok ng financial assistance. Ayon sa ahensya, peke ang sinasabing Facebook group na DSWD Online Tulong na umano'y nagbibigay ng 10,000 pisong ayuda. Paglilinaw ng DSWD, wala silang ibinibigay na financial assistance online at hindi opisyal ang nasabing Facebook page. Payo ng ahensya sa publiko, huwag basta magtitiwala sa mga post na nakikita sa social media dahil maaring scam lamang ang mga ito. Mas mabuti pa rin na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong sources upang hindi maloko ng masasamang loob. Nasa probinsya ng Pampanga ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan personal niyang ininspeksyon ang bagong Airport New Clark City Access Road. Mula sa Pampanga, alamin natin ang latest kay Nel Maribuhok live. Nel, sino ba yung pangunahing magbebenepisyo sa access road na yan? Aga, inaasahan na mas magiging mabilis ang biyahe ng mga maglalakbay mula sa iba't ibang distrito ng Clark patungong New Clark City na sa dating 1 oras ay magiging 20 minuto na. Kanina personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 19.81 kilometers na 6-lane Airport New Clark City Access Road. Sa naging talumpati ng Pangulo, inisa-isa niya ang potential ng Clark kabilang dito ang maaaring maging ambak nito sa economic business na anyay maaari ding maging isang magnet of business. Kumpiyansa din si Pangulong Marcos sa potential ng Clark upang maging tourist destination na maaaring makalikha din ng maraming trabaho. Ang access road ay natapos nitong December 2023 at inaasahan magiging fully operational sa sandaling matapos na ang bike lane, landscapes at slope protection nito sa darating na July. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Itinuring na positibong development ng isang mambabatas ang paghahain sa Kamara ng bersyon nito ng Economic Charter Change o CHACHA. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang grupo ng private schools sa oras na payagan ang 100% ownership ng mga dayuhan sa sektor ng edukasyon. Narito ang report ni Harleen Delgado. Welcome para kay Senator Sonny Angara ang paghahain ng resolution of both houses so RBH number 7 sa Kamara na bersyon nito ng RBH 6 ng Senado na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Paliwanag ng mambabatas, kailangan talaga na magpasa ng Kamara ng kanilang bersyon ng resolusyon para may adapt kalaunan ng ipapasang bersyon ng Senado. Mas maigi na rin daw ito kaysa magpatuloy ang anyay patutsyada ng Kamara sa Senado. Sa akin, positive yung pag-file nila ng RBH. Maganda yun dahil imbis na magbangayan, mag-daily press conference na tinitila lang sa natin, mas okay na magkahiring na sila dito sa RBH at pag-usapan dahil sila naman, ang maganda sa mga congressman, they're in their own district, so pwede lang konsultahin yung mga distrito nila.
Kahapon, sumentro ang pagdinig sa RBH 6 sa panukalang amyendahan ng 60-40 ownership sa mga institusyon sa sektor ng edukasyon. Nilinaw ni Senator Angara na hindi gagalawin ang basic education, kundi foreign ownership sa higher education lamang ang saklaw ng panukala. Pero nababahala ang ilang grupo sa private education na baka maapektuhan ng anilay naghihingalo ng sektor kapag binuksan sa 100% foreign ownership ang mga educational institutions sa bansa. Para kay Senator Amy Marcos, maraming private schools ang tinamaan dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic at kakompetensya rin ang public schools. Giit ng ilang grupo, dapat maging maingat ang mga mambabatas sa panukala dahil posible rin itong maapektuhan ang values at kultura ng mga Pilipino. We are cautious because if we allow foreign citizens to control, own and administer the institutions that we are looking at, that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, and spiritual matters. Baka they may be in danger. Right now, we are really such a beleaguered sector. Rest assured that there will be some discussions on this moving forward. But right now, really, the private ed sector is in very dire straits. We have this fear or foreign universities who would come in might influence not only the content or of our academic institutions, mostly the small ones, but also economically influence the choices of our students. While we are open to doing collaborative work, especially in research and advancing the use of technology in our schools, we also would like to ensure that our small colleges, especially those who are family-owned, can continue to thrive in this environment. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, isa ang Pilipinas sa mahigpit pagdating sa foreign ownership sa Southeast Asia. Pero isang hakbang lang nila ang pag-amyenda sa foreign ownership para sa internationalization ng education sector sa Pilipinas. Dapat din anyang suriin ng gobyerno ang mga regulasyon nito para mahikayat ang mga international institution gaya ng pagbibigay ng insentibo at tax exemptions. Ayon naman sa ilang eksperto, kasama sa bentahe ng pagbubukas ng tertiary education sa pagmamayari ng mga dayuhan ang maipapasang bagong kaalaman na teknolohiya sa Pilipinas at mas mataas na employability para sa mga Pilipino. Pero nandyan din ang pangamba ng pag-alis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. You can provide very diverse educational offerings, programs that might not be available locally. I should mention the disadvantages. One is that you often get brain drain. As students that go overseas don't necessarily come back. There's been concerns about cultural dominance, but when you have a strong culture, it's really more of a sharing of cultural experiences. Pero si dating Commission on Higher Education Chairperson Dr. Patricia Licuanan tutol sa foreign ownership at mismong pag-amyenda sa saligang batas. Paliwanag niya, hindi naman konstitusyon ang nakikitang balakid ng mga dayuhang gustong pumasok sa Pilipinas, kundi ang issue sa bureaucracia at korupsyon sa gobyerno. Naniniwala rin ito at ilang institusyon na hindi tsatsa ang tugon sa educational crisis sa bansa. In my view, partnerships, transfer of technology, sharing technology, but nowhere does it prove to me that ownership is necessary. Let us stop this wasteful and divisive activity and focus on things that really matter before it's too late. Inaasahang magkakaroon pa ng susunod na pagdinig ang Senado na sa sentro naman sa general provisions ng saligang batas na may kinalaman sa advertising industry. Harleen Delgado, UNTV News, Andrea Askew. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal nang kinakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at Kamara kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay PBBM, malinaw na ang Senado ang mangunguna sa hakbang na ito.
Ipaubaya na rin niya sa Kongreso ang desisyon kung sa papaanong paraan isasagawa ang charter change. Giit ng Pangulo, kailangang maamyendahan ang economic provisions ng Constitution upang mapalakas ang investment at para sa upskilling ng mga Pilipino. What's happening now? First, that I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. And between the two houses, they will come to an agreement, and that will be the way we'll do it. But sinasabi na kailangan kung pumasok, kailangan kung matagal na ako nagpag-usap sa pagkabila. But you know, it's what for me is more important than to make these proclamations, and pronouncements. What's more important is we get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. Ikinaalarma ng isang mambabatas ang umunoy paninikil ng Moro Islamic Liberation Front o MILF commanders sa mga dati nilang miyembro na umalis sa grupo. Sa pagdinig sa Senado, isiniwalat ni Senator Jinggoy Estrada na kinukuha umano ng MILF commanders ang 50% ng 100,000 pesos na financial assistance na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga ex-MILF combatant. Ayon kay MILFP's Implementing Panel Secretary at Engineer Mohajirin Ali, ibinavalidate na nila ang alegasyon at magsasagawa ng investigasyon hinggil dito. Hindi po pwedeng pakikialaman po ng mga commanders yung mga in-extend pong intervention, especially yung cash. So we will be very happy po, Mr. Chair, kung ma-provide po kami ng detalye regarding this concern dahil definitely the leadership of the MILF will not tolerate po yung mga ganong practice at masasubject po sa disciplinary action yung mga commanders na ganun po yung ginagawa. Ipapasight in contempt at ipapaaresto ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontivero si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy kapag hindi ito sumipot sa susunod na pagdinig. Kasunod ito ng nilabas na pahayag ng religious leader. Giit ng senadora, pinahaharap lamang si Kibuloy sa mga legal na proseso kasama na ang investigasyon ng Senado. Inilabas na rin ng mambabatas ang kopya ng subpoena laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Huwag pong pa-victim. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Nagsagawa ng kilos, protesta ang mga manggagawa sa pangunguna ng grupong Kilusang Mayo 1 sa labas ng House of Representatives. Ito ay upang manawagan sa mga kongresista na aksyonan ang mga nakabimbing panukalang aumento sa sahod. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bukod sa kilos protesta, may iba pa bang plano ang Kilusang Mayo 1 upang maisulong ang dagdag sahod sa mga manggagawa? Ela nangalampag ang mga manggagawa sa pangunguna ng grupong Kilusang Mayo 1 sa labas ng House of Representatives sa Batasan, Quezon City kaninang umaga upang hikayati ng mga kongresista na ipasa mga nakabinding panukalang taas sahod sa mga manggagawa. Ayon kay Jerome Adonis, Secretary General ng Kilusang Mayo 1, nananawagan siya kay House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Felipe Nograles, Rizal 4th District Representative, na magpatawag ng pagdinig kaugnay ng pagkakaroon ng dagdag sahod. Ito ay matapos ngang ipasa ng Senado ang panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kit ni Adonis, handa silang humarap sa integrasyon at patunayang hindi makasasama sa mga negosyo at sa ekonomiya ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Ang 100 pesos ay 7.1% lang sa kita ng pinakamaliliit or ng micro na mga kumpanya. Ibig sabihin hindi malulugi. So kayang-kaya pong ibigay. Tapos kung merong mahihirapan, dapat po tungkulin din ng gobyerno na magbigay ng ayuda sa maliliit na negosyante natin mga kababayan.
Dagdag pa ng mga ito, unahin dapat ng mga mambabatas ang pag-aksyon sa aumento sa sahod sa halip na charter change o CHACHA. Nagbigay na ng direktiba si Speaker Martin Romualdez sa kinauukulang House Committee na pag-aralang mabuti ang mga panukalang magdadagdag ng sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. May mga serbisyo pa sana ang Land Transportation Office o LTO na pwede nang gawing online. Pero hindi umano ito magawa ng ahensya dahil wala silang direktang access sa kanilang sariling database, kundi hawak ito ng kanilang IT provider na Dermalog. Ayon sa ilang kongresista, pag-aari ng bansa ang datos ng mga motorista kaya hindi ito dapat hino-hostage ng IT provider. Narito ang report ni JP Nunez. Wala pang sariling access sa database ng Dermalog ang Land Transportation Office o LTO. Ito ang naging punto sa naging pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa online system na ginagamit ngayon ng ahensya. Ang Dermalog na isang German company ang service provider ng Land Transportation Management System o LTMS na siya namang online platform para maisakatuparan ang digitalization ng mga transaksyon sa ahensya. Ayon sa LTO, dahil wala silang access sa database, mayroon pang mga serbisyo ng ahensya ang hindi nila magawang online katulad na lamang ng renewal sa driver's license. If we could have access to the database, we could work with the ICT in order to complete the 130 items and we can do 100% LTMS within the year. Ayon sa ilang mga kongresista, dapat ay bigyan ng access ng Dermalog ang LTO dahil ang mga datos na kinukuha nito ay mula naman sa publiko at service provider lamang ang Dermalog. The data is owned by the country, LTO, because we only use the LTMS, but we paid for it. Hence, the data should be owned by the country. And I don't think it's right to hold it hostage. Nangako naman ang Dermalog na makikipagtulungan sa LTO upang pag-usapan ang pagsasaayos ng database ng LTMS. Sa loob ng 2 linggo, mag-uusap ang LTO, Dermalog at Department of Information and Communications Technology para pag-usapan ang issue mula sa service provider. I really hope we can sit together after this, together with LTO, and make full usage of LTMS. Ayon sa LTO, sa ngayon ay mayroon pa rin gumagamit ng system mula sa Stratcom na dating IT provider ng ahensya katulad na lang sa Bangsamoro at sa Zamboanga Peninsula. Ang mga data na nakukuha dito ay kinakailangan pang ipasa ng Stratcom sa Dermalog. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nasa 97% pa lang ang utilization ng LTMS portal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ipa-deport ng pamahalaan ngayong araw ang nasa 44 na Chinese POGO workers na kasama sa ni-raid na POGO Hub sa Pasay City noong nakaraang Oktubre. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit ngayon lang may papa-deport itong 44 na Chinese workers kung noong last October pa yung nangyaring raid sa POGO Hub? Ella, depende kasi yan sa pondo dahil gastos lahat ito ng pamahalaan. Isa pa, wala itong mga pasaporte, hindi nila hawak yung mga pasaporte nila na kaya sila ay nahuli. Kaya ipinoproseso pa yan ng pamahalaan. Matatanda ang October 27, ni-raid ng mga otoridad ang isang POGO Hub sa Williams Street, Pasay City sa bisa ng isang search warrant dahil sa nangyaring umanong prostitution sa lugar. Subalit natuklasan ang iba't ibang mga pasilidad sa gaya ng scam hub, KTV area, spa, bedrow, isang kwarto na kung tawagin ay aquarium na ginagamit sa prostitution at torture chamber. Nasa 488 na foreign national at mahigit 106 na Pilipino ang nahuli sa raid. 5 Chinese at 1 Pilipino na ang nakasuhan dahil sa pag-maintain ng POGO Hub. Sa kabuuan, umabot ng 200 foreign workers na ang napapauwi
sa kanilang mga bansa. Kabilang karamihan dyan ay mga Chinese national, Vietnamese at ilang Malaysian. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kaya natatagalan sila sa pag-uuwi sa mga o pagpapauwi sa mga dayuhang manggagawa ay dahil sa pagproseso ng kanilang mga dokumento at availability ng pondo. Report na ng 180 ng mga Chinese, 22 ng mga Vietnamese at saka 5 Malaysians. The rest are waiting deportation pending the availability of funds. Ella, bukas pa nakatakda itong i-deport ang 44 na Chinese, kabilang na ang mahigit 200 kabilang ito sa 200 pang binabantayan ng ahensya. Ayon sa PAOK, hindi birong gastos ang pagmamantina ng sa mga dayuhang ito dahil lahat ay gastos ng pamahalaan. Sa kuryente at tubig pa lamang, Ella, umaabot na sa 3 milyong piso ang binabayaran ng PAOK kada buwan. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Makikipagtulungan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa isang digital wallet company para tugunan ang dumaraming modus sa online scam. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, papaano makakatulong sa CICC itong digital wallet company na ito para sa paglaban kontra online scams? Yes, Aga, nakikipagtulungan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa digital wallet company na GCash. Ito ay upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga online scam. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, nagkaroon sila ng joint reporting system kung saan makikita na ng GCash ang mga report na pumapasok sa CICC. Sa ganitong paraan, Aga, parehong magkakaroon ng real-time update sa mga datos ang CICC at GCash na magbibigay daan sa mabilis na pagtugon sa mga reklamo kaugnay sa mga scam. Kaya hinihimok ng CICC ang publiko na mag-report kung sila ay makaranas ng scam, lalo kung gamit din ang GCash sa pagsisend ng pera. Mas mapapabilis kasi na ma-freeze o i-hold ang GCash account at maiwasan ang mga hindi otorisadong aktibidad sa nasabing account. Aga sa mga nagnanais magpadala ng report, maaari silang tumawag sa CICC DICT hotline na 1326. Ayan ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinagawa ngayong araw ang end-to-end demonstration ng technology o automated election system ng kumpanyang Miru sa harap ng Commission on Elections and Bank. Ang prosesong ito ay bahagi pa rin ng post-qualification evaluation ng COMELEC sa Miru. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, kumusta ang ginagawang demo ng Miru? Magandang tanghali, Ella. So far, so good. Wala pa namang naranasang aberya, Ella, sa ginagawang end-to-end demonstration ng teknolohiya o automated election system ng South Korean firm na Miru Systems Company Limited sa harap ng mga miyembro ng Commission on Elections o COMELEC and Bank sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia. Mula sa pagbubukas ng makina, sinundan ito ng pagboto gamit ang mga sample ballot. Sa mga bumoto naman, Ella, nakita natin kanina na sa halip na bilog ay ginawang X, check, mayroong hugis puso at iba pang hugis o markings ang ginawa ng ating mga kababayan. May mga nag-overvote at undervote at mayroon pang nilukot yung balota. Ito ay para malaman na babasahin o hindi o babasahin ba ng tama o hindi ng automated counting machine o ECM yung mga binoto ng ating mga kababayan. Kasama sa mga bumoto kanina, ang mga miyembro ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman Garcia at ilan pang mga commissioner. Ang prosesong ito ay bahagi pa rin ng post-qualification evaluation ng COMELEC sa kumpanyang Miru. At nakita din natin kanina, Ella, isa sa nagiging magandang feature nitong makina ng Korean firm ay maaaring bumoto yung ating mga kababayan na person with disability. At yung mga, mayroon din silang malawak o malaki yung screen. Makita mo kung sino-sino yung ibinoto mo doon sa screen ng kanilang mga makina.
Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinagdiriwang ngayong araw ang 33rd founding anniversary ng Philippine National Police sa Camp Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet. Kasama sa programa ang pagbibigay ng pagkilala sa mga natatanging police personnel na nagpakita ng kagitingan at kahusayan sa kanilang trabaho. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang selebrasyon ng 33rd PNP Founding Anniversary dyan sa Camp Bado Dangwa? Yes, Ella, magandang tanghali. Pinagdiwang nga ng Police Regional Office Cordillera ang ika-33 PNP Founding Anniversary sa Camp Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet na may temang serbisyong nagkakaisa at may malasakit sa kapwa tungo sa maunlad at ligtas na bansa ngayong araw, February 21, 2024. Pinunganahan ito ni Police Brigadier General David Peredo Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera. Guest of honor and speaker si Lone District Congressman Eric Yap. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ni Congressman Yap sa mga police personnel ng Procor na hindi dapat silang matitinag at nagtapos ang kanyang talumpati sa pagbanggit ng isang sikat na kasabihan sa sikat na movie na Tears of the Sun na for evil to prevail, it takes a good man to do nothing. Binigyang pagkilala rin ang ilang mga police personnel ng Procor. 2 ang ginawaran ng medalya ng kadakilaan, 6 ang ginawaran ng award ng medalya ng kagalingan, 2 police officer ang ginawaran naman ng medalya ng ugnayang pampulisya, medalya ng kasanayan at ang Benguet Police Provincial Office na ginawaran naman ng plaque of recognition. Inalala din ang kabayanihan ng SAF 44 sa pagsasagawa ng wreath-laying ceremony. Samantala, Ella, nangako naman ang mga Police Regional Office Cordillera na patuloy silang maglilingkod para sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayang Pilipino tungo sa maunlad na bagong Pilipinas. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Magkatuwang na inilunsad ngayon sa probinsya ng Bulacan ang Gabay sa Barangay program ng Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government na layong matulungan na magnegosyo ang mga barangay nang sa gayon ay mayroon silang mapagkakakitaan. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba itong inilunsad na Gabay sa Barangay program? Kailang kagandaan nito, magkakaroon na ng mga hanap buhay yung ating mga kababayan na gustong magkaroon ng trabaho sa mga barangay sa tulong na rin ng DTI at ng DILG. Pasisimulan na ngayon sa 572 barangay sa Bulacan ang Gabay sa Barangay program ng pamahalaan. Magkatuwang na inilunsad ito ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Kahapon, inuna na ang nasa 20 barangay para sa mailalim sa orientasyon. Bago magtayo ng negosyo sa barangay, ilan sa mga hininging requirements ay kung nakasusunod ba sila sa patakarang pangkalakalan at pangindustriya ng negosyo. Mahalaga rin na malaman gaano ang kanilang kamalayan sa pagpapatakbo ng isang negosyo at matuklasan din kung ano-anong produkto pa ang potensyal na ma-develop o maisali sa one town, one product o OTOP upang ganap na mapalakas ang produktibidad ng sakanayunan at layunin na gawing single-digit and poverty incidence sa pagsapit ng taong 2028. Ayon sa pamunuan ng DTI at DILG, alinsunod nila ito sa target ng 2023 to 2018 ng Philippine Development Plan at ng Administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaaring magkaroon pa ng dagdag na pondo ang mga barangay, maaari na rin silang makatulong sa mahihirap nilang mga kabarangay na walang hanap buhay at nangangailangan. At yan mo ng latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.
Hinatulan ng 4 hanggang 60 taong pagkakakulong ang isang YouTube mom vlogger na taga Utah, USA. Guilty ang hinihaing plea ni Ruby Frank, 42 years old, sa akusasyong ginutom at inaabuso nito ang kaniyang anak. Ganito rin ang hatol sa kanyang dating business partner na si Jody Hildebrand, 54 years old. August 2023 nang arestuhin ang dalawa matapos na makatakas ang 12 years old na malnourished na anak ni Frank sa kanilang bahay sa Ivins, Utah. Batay sa pulisya, may mga sugat ang bata dahil sa pagkakagapos. Nagpahayag ng pagkabahala ang World Health Organization dahil sa mabilis na pagkalat ng measles. Mahigit sa 306,000 cases ang naiulat sa buong mundo noong nakalipas na taon. Ibig sabihin, 79% na mas mataas ito sa taong 2022. Ayon sa WHO Technical Advisor on Measles and Rubella, Natasha Crowcroft, karaniwang pang underreported ang measles cases at tiyak na mas mataas pa ang totoong bilang ng mga kaso ng sakit. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 na nagsasabi, "At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.